Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, again, ay continuation ng ating series on the book of Acts. Nasa chapter 21. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang verses 17 hanggang 26. At sa ating pag-aaral ngayon, pinamagatan ko po itong A Gospel That Builds Bridges. Samahan po ninyo ako at ating pong basahin ang mga talatang ating pagbubulayan. When we arrived at Jerusalem, the brothers and sisters received us warmly. The next day, Paul and the rest of us went to see James, and all the elders were present. Paul greeted them and reported in detail what God had done among the Gentiles through his ministry. When they heard this, they praised God. Then they said to Paul, "You see, brother, how many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law. They have been informed that you teach all the Jews who live among the Gentiles to turn away from Moses, telling them not to circumcise their children or live according to our customs. What shall we do? They will certainly hear that you have come. So do what we tell you. There are 4 men with us who have made a vow. Take these men, join in their purification rites, and pay their expenses, so that they can have their heads shaved. Then everyone will know there is no truth in these reports about you, but that you yourself are living in obedience to the law. As for the Gentile believers, we have written to them our decisions that they should abstain from food, sacrifice to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality." The next day, Paul took the men and purified himself along with them. Then he went to the temple to give notice of the date when the days of purification would end, and the offering would be made for each of them. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Ito pong Acts chapter 21, katulad po ng ating pag-aaral kahapon, ay ang halos dulong bahagi na ng missionary journey ni Apostle Paul. Yung ebanghelyong kanyang ipinapangaral ay nakarating sa Gentile lands and churches have been established. Nakita natin yung mga iglesia na nasimulan. Thessalonica, Antioquia, nakita po natin nakarating siya ng Corinto, sa Athens or sa Greece nakarating siya na kung saan na-establish ang iglesia sa Epeso, at makikita po natin na iba't ibang mga simbahan na mula sa Gentile land ang na-establish ni Apostle Paul. At kailangan niya na bumalik sa Jerusalem. At yun po yung tinalakay natin kahapon. Among many persuasions na ginawa ng kanyang mga kasama ay ang talagang makiusap at manikluhod sa kanya para wag siyang tumuloy dahil may mga pangitain, may mga pagpapakita ang espiritu ng pwedeng maganap sa kanya sa Jerusalem. Pero hindi po nangangahulugan yun na pinipigilan sila ng espiritong bumalik, bagkos ay ipinapaalam lang ng Espiritu ng Diyos what will happen to him on his way back to Jerusalem. At ang Apostol Pablo, bagamat alam niya kung anong kahihinatnan, ay decisive siya na babalik siya sa Jerusalem para makapag-ulat sa mga apostol kung anong naging kaganapan at masuportahan ng mga apostol sa Jerusalem ang mga simbahan na na-establish among Gentile nations. Kaya yun po yung layunin dyan ni Apostol Pablo. Subalit, sa kanyang pagbalik sa Jerusalem, naka-encounter si Paul ng isang malaking problema. Yun pong mga kapatiran
sa Jerusalem ay divided. Divided in their misunderstanding of traditions and cultural backgrounds. Nandun pa rin yung idea na yung mga Hudyo na naging mga mananampalatayang Kristiyano na ay pinaiiral pa rin yung kostumbre ng pagiging mga legitimate na Hudyo. Merong friction between the Gentiles and the Jewish believers. Bagamat pareho na silang Kristiyano, ay may issue pa rin ito. At merong mga chismis na kumakalat na ito raw si Pablo, noong tinuruan ng mga Hentil, ang itinuro daw ni Pablo ay huwag nang magpapacircumcise ang mga Hudyo. Bagamat alam naman natin ang layunin ni Pablo kung bakit niya sinasabi yung mga bagay na yun, hindi naman niya pinagbawalan na huwag magpa-circumcise. Ang kanyang sinasabi ay walang kabuluhan ang circumcision of the flesh when it comes to being saved. Hindi niya pinagbawalan pero hindi niya sinabi na ang kanya sinabi walang koneksyon ang circumcision doon sa kaligtasan. Yun ang kanyang stand. At ito pong mga isyong ito'y lumaganap kaya medyo hostile ang maraming mga Hudyo kay Apostol Pablo. And this passage teaches us the importance of maintaining the unity in the church. Paano to gagawin? Paano mapagkakasundo ang dalawang faction na ito sa gitna ng mga pananampalatayang Kristiyano? Samahan niyo po ako at ito po ang ating talakayin, paano hinandle ito ng mga apostol kasama si Apostol Pablo para ang iglesia ay mapanatili sa diwa ng pagkakaisa. Let us go and discuss the passage verse by verse. Iniwanan ko kayo sa ating pag-aaral kahapon doon sa paglalakbay ni na Pablo pagdating papuntang Jerusalem. Nang dumating sila sa Jerusalem, verses 17 to 18, they are welcomed by the brothers. Mababasa po natin yan sa verse 17. When we arrived at Jerusalem, the brothers and sisters received us warmly. So, hindi naman pala hostile. Sinalubong sila ng masayang pagsalubong. Mainit na pagsalubong. Sa kwento ni Lucas, when we arrived, the brothers received us warmly. Paul and his companions arrived after a very long journey, and despite the differences between Jewish and the Gentile believers, ang sabi po dyan, Luke notes, the brothers received us gladly. Sa ibang translation, gladly. Sa NIV, warmly. So, there was warmth, love, and recognition that Paul was a servant of Christ. Magbalik tanaw lang tayo saglit. Alam naman natin na si Pablo, mga kapatid, ay hindi orihinal na 12 alagad. Tama po ba? He was not part of the original 12. At nakita natin ang conversion ni Pablo at ang pagkatawag sa kanya ng Panginoong Hesukristo sa daang Damasco ay kakaiba. And he was considered to be an apostle later. No? Later, hindi siya kinilala nung una dahil nga una persecutor siya mamamatay Kristiyano. Kaya yung mga mananampalataya ay duda sa kanya. Hindi sila sigurado kung ano ba ito, nagpapanggap lang ba ito para tayo hulihin, para tayo patayin. Subalit later on, they realize, and through Peter, and by the help of Peter, at sa banal na espiritu, tinuruan sila na si Pablo talaga ay pinili ng Diyos bilang apostol. At dito mga kapatid, pagbalik nila ng Jerusalem, kinilala ng mga kapatiran doon ang naging gawain ni Pablo. In fact, kasama naman niya si Lucas na isang apostol. So no matter our background, our ethnicity, our culture, or previous life, Christ calls the church to be a community. A community where believers receive one another with joy.
Makikita po natin dito, in spite of the differences between the Jewish and the Gentile Christians, tinanggap nila ang isa't isa dahil pareho silang magkakapatid sa Panginoon. Let us proceed to verse 18 and tingnan ko ano nangyari. Kinabukasan, Paul and the rest of us went to see James and all the elders were present. So kinabukasan, pagkatapos siguro magpahinga, pagod naman sila sa biyahe, tinanggap sila ng kapatiran, kinabukasan nakipagkita na si Paul at yung kanyang mga kasama kay James. Paul meets with James. Si James, as we all know, siya yung writer ng Book of James. Siya ay kapatid ng Panginoong Hesukristo sa laman. Siya ay isa sa leader at pastor, kinikilalang leader ng Jerusalem Church. And as a respected leader of Jerusalem Church, siya ang nangunguna, kinikilala na tagapanguna sa iglesia doon sa Jerusalem. Anong ipinapakita nito? This shows that the church has an order and an structure. Merong order and structure ang early church. Hindi siya kanya-kanya, hindi siya bahala na, kundi yung simbahan ay may struktura. May kinikilalang tagapanguna at may kinikilalang mga namamahala. In fact, pagdating nga ni na Pablo, sino ang pinuntahan nila? They go to the leaders. They go to meet James. And not only James, but the elders. Kaya sa Reformed perspective at sa mga Presbyterian denomination, ganyan. Meron tinatawag na plurality of elders. Hindi lang elder, kundi elders. Na siyang namamahala at nangunguna sa iglesia. Kaya yung iglesyang pinangungunahan lang ng isang tao at siya ang makapangyarihan na siya nasusunod. Mostly kulto yun eh. Mostly ay nakalining towards cult. Kay Kiboloy, alam niyo yan, Kiboloy, kay Ekleo, yung mga pinangungunahan ng isa. Alam niyo na yan kung sino-sino yan. Wag na tayong magpangalan. Pero kapag may structures ang leadership, alam niyo, na ginaya yan at ipinattern yan sa Jerusalem Church. Bukod doon, merong respect for leadership. Pagdating ni na Pablo, bilang courtesy, they went straight to James. At doon ay nagpakita sila. Palatandaan na merong accountability among ministers. Na yung ginagawa ni Pablo, ni na Lucas, ni na Silas, ni na Timothy, ay may sanction ng Jerusalem Church. Hindi sila kumikilos ayon lang sa gusto nila, kundi ginagabayan sila ng national leadership. Amen? Kaya bilang biblical insight, God uses elders to guard doctrine, shepherd the flock, and keep the unity of the church. Yan ang role ng mga leaders ng church. Amen? Now, ano nangyari? Let us look at verses 19 to 20, yung pag-uulat ni Pablo sa mga nangyari. At tingnan natin kung ano ang tugon ng mga elders sa kanyang ulat. Makikita natin to sa verse 19. May kagalakan. Paul greeted them and reported in detail what God had done among the Gentiles through His ministry. So napakaganda na po, nabigyan siya ng pagkakataon na makapag-ulat, makapagkwento kung ano naging kaganapan. Ilang iglesia yung na-establish kasi detalyado eh. Ano nangyari sa kanyang mga biyahe. Siguro kinuwento rin niya paano sila nagkaroon ng problema ni Barnabas. Kinuwento rin niya na hindi sila nagkasundo dahil kay John Mark, kung paano naisama niya si Silas, at etc. etc. Kasi ang sabi dyan he reported in detail what God had done. So this reflects, Paul gives detailed mission report and not bragging, but glorifying God. Hindi niya ipinagmalaki yung kanyang ginawa
bagkus ang kanyang ipinagmalaki ay kung anong ginawa ng Diyos. Notice the wording. Anong wording na ginamit dyan? Paul greeted them and reported what? The things that God had done. Not the things that he had done. Bagamat kinikilala ng mga elders na gawain yon at ministeryo yun ni Pablo. Pero para kay Pablo, ipinahayag niya ang mga bagay na ginawa ng Diyos. And this reflects Paul's theology. Ano ba yung theology ni Apostol Pablo? Ang theology na ang kaligtasan is God's work, not man's. Na ang pagliligtas ay sa Diyos, ito'y sa pamamagitan ng biyaya. We are saved by grace through faith, and this is not our own doing, not the work of the flesh, so that no one may boast. Even the faith is a gift from God. Kaya nga kung i-illustrate ito sabi ng isang misyonero, we do the sowing but God sends the rain. Paul's report celebrates God's reign of grace among the Gentile nations. At makikita natin, gaya ng sinabi niya, gawa ito ng Diyos. Amen? Then let us go to verse 20. When they heard this, they praised God. Salamat, no? Talagang dapat talaga purihin ng Diyos. Nang marinig nila ang tagumpay, nang marinig nila ang mga churches na na-establish, nang marinig nila ang mabubuting pagkilos ng Diyos, pinuri nila ang Diyos. Hindi si Paul. Tama lang naman yon. Minsan, yung tao naghahanap din ng recognition. Pero dito, makita natin talagang ang papuri ay sa Diyos. But, they said to Paul, look at this. You see, brother, how many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law. So the elders rejoice in God's work among the Gentiles. Unity again. But they also bring up a concern. Ano yung concern na yun? Nagalak sila, pinuri nila ang Diyos, maraming nanampalataya. Pero nagdulot ito ng concern. Anong sabi? You see, brothers, how many thousands of Jews there are who have believed, and they are all zealous for the law. They are true believers, but still devoted to Jewish customs. Their faith is real, but their understanding is still growing. Ito yung concern. Sinabi ng mga elders, maraming nanampalataya na mga kapatiran, maraming mga hentil ang na-convert, at marami ding mga Hudyo na nagkikling to their old Jewish customs. Ano pong application ang pwede nating makita rito? Tandaan natin mga kapatid, sa loob ng iglesia, mananampalataya pare-parehas, Kristiyanong pare-parehas, but not all believers are at the same level of maturity. Sinabi po dyan, their faith is real, but their understanding is still growing. They are still in the process. May mga bagay na hindi pa nila matanggap. May mga bagay na hindi pa nila napag-uunawa. May mga bagay na ngayon pa lang nila, nginunguya at unti-unting nilulunok. Some hold traditions deeply, not sinful, but sensitive. May mga kapatiran na nangahawakan pa sa lumang mga tradisyon. Hindi naman kasalanan yon, pero napakasensitibo nila kapag nasaling ang mga bagay na yon. Kaya dito, meron silang paalala kay Pablo. At dito, binanggit nila yung concern na yon sa verse 21 and 22. The misunderstanding about Paul. Sa verse 21,
They have been informed. Ito yung mga kapatiran na yun, ang mga mahihina pa, that you teach all the Jews who lived among the Gentiles to turn away from Moses, telling them not to circumcise their children or live according to our customs. Naalala niyo po ba mga kapatid, di ba sa Galacia, may mga Hudyo doon na na-convert sa pananampalatayang Kristiyano na taglay-taglay pa rin nila yung lumang custom tradition. Nagsisircumcise ng kanilang mga anak. At pinagpipilitan nila para ikay magmana ng kaligtasan, kailangan kang magpa-circumcise. Sinaway yun ni Pablo. Nagkaroon ng misunderstanding doon. Pinalabas noong mga ito na sinasaway na ni Pablo ang customs and traditions at yung mga inyutos ni Moses. False rumors spread that Paul teaches Jews to, 1, abandon Moses, forsake the circumcision, and reject Jewish customs. Yan ang mga kumakalat na balita. At many in Jerusalem believe na ito ang mga pangaral ni Pablo para mawin ang mga Gentiles. At alam natin mga kapatid, this was not true. Paul never forbade Jews to practice cultural traditions, only that such practices do not save. Iyon ang kanyang paliwanag. Binanggit nga sa Galacia 2:16. Pakinggan nyo. Know that a person is not justified by works of the law. Yan ang paliwanag niya. Dapat ninyong maintindihan na ang tao ay hindi napawalang sala sa pagsunod sa kautusan. Sila'y napawalang sala saan? By faith in Jesus Christ. So we too, tayo man, have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. Ang linaw naman ang paliwanag ni Paul eh. Hindi naman niya sinabi at hindi naman niya pinagbawalan na huwag kayong magpa-circumcise, na huwag kayong maging, o huwag nyo nang sundin yung mga customs and traditions. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi lang niya, walang kinalaman yun sa kapatawaran ng kasalanan. Kahit magpatuli ka ng 10 beses, you will not be justified by that. Because we have been justified by faith. So false, fake news ang mga ipinapangalat nila kay Paul. Ano lesson ito? Misunderstanding can divide the church faster than false doctrine. Rumors destroy unity. Ganun ho talaga eh. Pag ayaw sa'yo ng tao, sisirain ka. Hindi yung turo mo ang ayaw, kundi ikaw mismo, kaya ikaw ang sisirain. And this is what they want to do with the Apostle Paul. Minsan wala silang maipinta sa turo mo, the manner you speak and how you speak the words, yun ang babanatan sa'yo. Bibintangan ka o laging galit. Narinig ko na yan madalas eh. Pag ako daw nagsesermon, laging galit. Lagi ko rin binabatikos yung mga mali. Alam naman, batikusin ko yung tama. Kaya ang binabatikos natin, itinutuwid natin yung mali. Ngayon, kung ayaw tumanggap ng kamalian, wala akong magagawa. Sinasabi ko lang, para yung mga kapatiran ay huwag maakay ng mga maling katuruan. Yung mga nagsusumiksik kay Oriel Balano at halos sambahin si Oriel Balano na napakagaling na tagapagturo, bahala ho kayo. Pero hindi niyo ako pwedeng pigilin na sabihin si Oriel Balano ay kulto. At yung kanyang G12 concept ng Pilipinas ay kulto na nangwawasak ng mga simbahan. Hindi niyo ako pwedeng pigilin. Because it is my duty to expose those prosperity preachers na walang ginawa kundi
mambolat, manloko ng mga kapatiran dahil sa pakinabang na salapi. Amen? Pero anong ginawa? Sa halip na makinig yung iba, kumiling sila kay Uriel Balano at galit sila sa akin. Ganun lang naman yun eh. And ngayon, they are spreading rumors at kung ano-ano pa. Then verse 23 to 25. Let's go to verse 22 muna. What shall we do? They will certainly hear that you have come. Ito ang tanong ng mga elders kay Paul. Ano ngayon ang gagawin natin? Alam nilang dumating ka. At ngayong dumating ka, magkakaroon ng tensyon. What shall we do? So the elders recognize the tension. Yung large population of Jewish believers is ready to react. Paano mo ipapaliwanag yan? Sinabi mo daw na bawal nang sundin si Moses, wag na raw magpa-circumcise. So, paano ngayon ito i-handle ng mga leaders ng Jerusalem Church? Paano ito i-handle ng mga elders ni James? Kaya bilang application, spiritual leaders must be wise, must be discerning, and must be proactive in preventing potential conflict. Dito po napakagaling ng mga leaders. Paano nila i-handle ito? Ang gagawin ba nila ay itataboy na lang yung iba? Para makip yung iba? Nakalaunan, parehong mawawala sa kanila kung ganun ang gagawin. I have seen that. Na yung leader na kinampihan itong kaliwa, kahit alam nilang ito ang tama, pinagtanggol yung kanan, kahit alam na mali, kalaunan parehong nawala. I've seen a lot of those happening in the church because the leaders failed to handle the situation and the problem correctly. Dito po, nalilito ngayon itong mga elders, anong gagawin natin? So, verse 23 to 25, the elders counsel to Paul. Nagpayo sila. Tingnan ninyo kung matalino ang kanilang naging pagpapayo. Verse 23. So do what we tell you. There are 4 men with us who have made a vow. Pakinggan mo ngayon ang sasabihin namin sa iyo. Meron kaming 4 na lalaki na gumawa ng pangako. Take these men. Sumama ka sa mga lalaking ito. Join in their purification rites and pay their expenses so that they can have their heads shaved. Then everyone will know there is no truth in these reports about you, but that you yourself are living in obedience to the law. They advised Paul to join 4 men under a Nazirite vow. Si Paul, alam nila Nazareno yan eh. So hindi mo naman siguro ni-reject yung Nazirite vows mo. Pero si Paul, alam nating Nazirite pero nagpagupit na siya eh. At ang Nazirite sa pagsunod sa kanyang Nazirite vow, pagtapos na yung ministeryo mo, nagpapagupit ka na. Do you remember that message nung isang araw? Tinalakay din natin yan. Bago siya pumunta ng Syncrete, nagpagupit muna siya. So dito, patutunayan niya uli na he is still a Nazirite. Tapos purify himself and pay their expenses. Ang tanong, bakit niya kailangan gawin niya? Ang sagot, to show the Jewish believers that Paul respects the law and that the rumors about him are false. Ang galing, ano po? Mga minamahal na mga kapatid, hindi po ito kontras at pinapangaral ni Paul. This action does not contradict Paul's teaching. He upheld Christ alone for salvation, but for the sake of unity, he was willing to practice Jewish customs. Alam naman ni Paul na wala namang kinalaman yon sa kaligtasan. Yung paggawa ng mga ritual na yon, wala namang kinalaman sa salvation.
but to preserve the unity of the church. Willing siyang gawin ang bagay na yun. Kaya nga, kay Pablo din galing yung 1 Corinthians 9:20 na sinabi niya, to the Jews I became as a Jew in order to win the Jews. Kasi may mga Hudyo nga na bago pa lang sa pananampalataya, na wala pang nalalaman, na wala namang kinalaman yung mga Jewish practices para sa salvation na maaaring ma-offend kung patutunayan na talagang ipinagbabawal ni Paul ang paggawa ng mga Jewish customs na yon. Pero pinatunayan nila rito na si Pablo man ay sumunod sa mga Jewish customs. Nakuha niyo po? At ang sabi ni Paul, to the Jews I became a Jew in order to win the Jews. So anong biblical insight? This is Christian liberty used humbly. And this is not to please men, but to protect the conscience of the weaker believers. So, verse 25. As for the Gentile believers, we have written to them our decisions that they should abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. So, the elders make it clear. Tungkol sa mga Gentiles, na-solve na natin yan. Naalala niyo po ba yung nagpadala ng liham? Yung Jerusalem Church sa mga kapatirang hentil? Yan po yun. Nire-remind lang sila dyan ng mga elders at ni James. Sumulat na kami sa kanila, okay lang, mananatili sila sa kanilang customs bilang mga Gentile, kung ano man yung nakasanayan nila. Ang amin lang ipinagbabawal na sana wag na nilang gawin ay yung kumain ng mga pagkain inihandog sa idols, wag nang kumain ng dugo, ng mga karne na binigte at ng mga sexual immorality. Na kung saan ang mga Gentile believers naman ay tinanggap ang mga bagay na ito. Gentile believers are not required to keep Jewish ceremonial laws. At ito yung nakita natin sa Acts chapter 15. The gospel remains by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yet believers should still avoid unnecessary offense. Amen? So makikita po natin dito ang balance. Gentiles are free from the law. Mga Jews naman may keep customs as cultural practices. So the gospel unites both the Jews and the Gentiles in Christ. Amen? So mahirap pong i-resolve yan. Kasi dati magkaaway talaga yung mga Hudyo at saka Hentil. But in Christ, ito yung sinasabi na meron ng isang bagong tao kay Kristo. At ito ay sa pagitan na ng mga Hentil at ng mga Hudyo. Naintindihan niyo po? Let's go to verse 26. Paul submits for the sake of Christian unity. Ipinakita yan dyan sa verse 26. The next day, Paul took the men and purified himself along with them. Then he went to the temple to give notice of the date when the days of purification would end and the offering would be made for each of them. So dito po mga kapatid, malinaw na ating nabasa, Paul agrees without argument. He agrees without pride. Even agreeing without insisting his own rights. Ang tanong, bakit? Ang sagot, because for him, the unity of Christ's body is more important than his personal freedom. Amen? Pwedeng ipaglaban ni Paul yan. Wala naman talagang kinalaman niya sa kaligtasan. Bakit natin gagawin? Pero gagawin ko yan dahil ang layunin kung bakit ko yan gagawin ay para i-preserve ang pagkakapatiran at ang unity ng simbahan.
A seasoned pastor once said, "If giving up my right will build up a younger believer, then let that right die on the altar of love." And this is Paul's heart. Amen? Now, sometimes we need to yield. We need to yield our rights, our preference, our comfort for the sake of the weaker brethren. At yan ang nasa puso rin ni Pablo. Now let us look at the main theological truth of the passage. Review lang tayo saglit. 1. Verse 19, God is the author of salvation. Verse 20 to 26, Christian unity requires humility and sacrifice. 1 Corinthians 8:9, Christian liberty must be exercised in love. Acts 15, Galatians 2, cultural practices are allowed, but never as a basis for salvation. Yung mga nakasanayang kultura, okay lang mo yun. Iba naman kultura ng Pilipino, ng Amerikano, ng Afrikano. Wala hong problema doon. Mananatiling pwedeng gawin yun. Sa pananamit, sa pagsusuklay, sa paliligo, kung anumang mga ritual yan. Pwedeng payagan yan as long as hindi ito ang basihan para maligtas ang tao. Pero kung magiging karagdagan yan na requirements para maligtas ang tao, mali na po yun. 5. Leaders must wisely guide the church during conflict. At nakita natin ang kausayan ng mga leaders, paano nila inihandle ang problemang ito. Amen? Now let us look at some application points. 1. Guard the unity of the church. Unity is built intentionally, not accidentally. Tandaan ninyo, kailangang merong gawin sa pagkakaisa. Dahil in essence, talaga namang sanay tayong magkakahiwalay because of sin. Pero kailangan intentionally magdesisyon tayo. Kung maliliit na mga bagay lang at wala naman talagang kinalaman sa kaligtasan, pwedeng magpasensya ang mas malakas ang pananampalataya. Amen? 2. Avoid rumors and misunderstanding. Do not spread information without truth because rumors divide. Yung mga fake news, uso na yun nun pa eh. Pangatlo, use Christian liberty carefully. Hindi palibasa, malaya nga tayong gumawa ng magiging dahilan ng pagkakampi-kampi. Our freedom must be governed by love and not pride. Madalas naririnig natin, wala namang kautusan dyan, malaya akong gawin yan. Yes, pero kung sa tingin mo, sa bagay na yon ay kapapahamak ng kapatid mo, di mas piliin mo nang huwag siyang mapahamak. Huwag mo nang ipagpilitan ng iyong kalayaan, katulad ng pagkain. Di ba, pinapaalalahanan na nga ni Pablo sa Korinto, kung sa pamamagitan ng pagkain ng dugo, mapapahamak yung kapatid mo, di huwag mo nang kainin. Di po ba? Pang-apat, celebrate the work of God in others. When God moves, whether among Gentiles or Jews, give Him glory. Amen? And panlima, be willing to sacrifice personal rights. The Apostle Paul gave us a model. Unity before personal preference. Pagkakaisa, bago ang sariling kagustuhan. Amen? Now, for the reflection questions, una, are there personal rights I insist on that may be stumbling others? How can I practice humility like Paul for the sake of weaker believers? Have I ever been guilty of believing or spreading rumors in the church? Do I rejoice when God works through others, even when it's different from my expectations?
And the last, what steps can I take to promote unity in my local church? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, thank you for your word that teaches us humility, unity, and grace. Just as Paul laid aside his rights for the sake of the church, help us, O Lord, to walk in love toward one another. Bantayan mo kami sa aming mga pride. Bantayan mo kami sa aming mga misunderstanding and division. Make us, O Lord, the people who rejoice in your work everywhere. Give us wisdom to build bridges and not walls. And may you remind us always that salvation is by grace alone, by faith alone, in Christ alone. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.